Palike naman po ng video. Malaking tulong na po ito sa akin. Maraming salamat. Ang nakaraan, matapos ay latag ng ating bida ang mga plano nito, humingi pa ito ng isang kahilingan, at iyon ay ang mag-guarantor sa kanya si Marquez o kaya si Rosaline sa pagbili ng mga special na alipin, gaya ng elf at dwarf, kaya lang mabilis na tinanggihan si Ghislaine sa kanyang nais. Pagpapatuloy, isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko, ang bigat sa aking dibdib ay unti-unting gumaan. Wala na akong ibang partikular na sadya rito, mahinahon kong sinabi, ang aking mga mata ay nakatuon sa malawak na tanawin sa labas ng bintana. Sa sandaling maayos na ang lahat ng dapat ayusin, balak kong bumalik kaagad sa aking lupain. Tapos na ang misyon ko sa kabisera. Ang pangunahing layunin ko sa paglalakbay na ito, ang maipakilala at maibenta ang aking mga kosmetiko at ang makapagtatag ng isang matibay na ugnayan sa Marquez ng Branford, ay matagumpay kong nakamit. Bawat piraso ng plano ay nahulog sa tamang lugar. Wala nang dahilan para manatili pa ako sa magulo at maingay na syudad na ito. Ang tanging hinihintay ko na lang ay ang pinal na schedule para sa pagkuha ng mga alipin at ang paglipat ng mga residente ng aking lupain. Pagkatapos noon, lilisanin ko na ang lugar na ito. Ngunit tila may ibang agos ng pag-iisip ang Marquez ng Branford. Ang kanyang mga mata, na puno ng kalkulasyon at karunungan, ay tila nakikita ang isang hinaharap na hindi ko pa nasisilayan. Magandang balita iyan, wika niya, isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Magdaraos ako ng isang handaan sa lalong madaling panahon. Ang pagdalo sa mga pagtitipon ay ang pinakamabilis na paraan upang makilala mo ang iba pang mga maharlika at mapalakas ang iyong mga koneksyon. Makabubuti para sa iyo na dumalo sa mga pagtitipon ng mga maimpluwensyang maharlika kasama si Rosaline. Isang magalang ngunit matatag na pag-iling ang isinagot ng ating bida. Nagpapasalamat po ako sa inyong konsiderasyon, mahal na Marquez. Ngunit hindi na po talaga kailangan. Sa aking isipan, sapat na ang pagkakaroon ng koneksyon sa kanya at kay Mariel, sabi nito sa sarili. Nakamit ko na ang aking layunin. Ano pa ang saysay ng pakikipagkilala sa iba pang mga maharlika? Ito'y magiging isang abala lamang, isang pagsasayang ng mahalagang oras na maaari kong ilaan sa pagpapabuti ng aking lupain, sagot nito sa Marquez. Subalit, tila hindi narinig ng Marquez ang pagtanggi ni Ghislaine. Binaliwala niya ito at nagpatuloy sa kanyang marahang pananalita. Ang bawat salita ay may bigat ng awtoridad. Ngayong ako na ang iyong patron, nararapat lamang na batiin mo ang mga maharlika na kabilang sa ating paksayon. Sa ganoong paraan, mas magiging handa silang tulungan ka sa hinaharap. Makakatulong din na makilala mo ang mga maharlika mula sa ibang mga paksayon, pag-uulit ng Marquez kay Ghislaine. Isang mapanuyang ngiti ang lihim na gumuhit sa isipan ng ating bida. Seryoso ba siya? Sa buong kahariang ito, sino pa kaya ang mas nakakakilala sa mga maharlika kaysa sa akin? Maaaring hindi ko pa kabisado ang kanilang mga mukha, ngunit ang mga impormasyon tungkol sa mga pinakatanyag na maharlika, ang kanilang mga sekreto, kahinaan, at ambisyon, ay halos nakaukit na sa aking alaala. Kaya naman, wala akong naramdamang pangangailangan na mag-abala pa sa pagbuo ng mga bagong koneksyon, mga salitang tumatakbo sa isipan ng ating bida. Ayos lang po, mas gugustuhin ko na lang manatili sa mansyon. Dumalo ka, mariing pag-uulit ng Marquez na puno ng awtoridad. Ang utos ng Marquez ay tumama na parang isang malakas na kulog. Matigas, walang puwang para sa anumang pagtutol. Napakagat si Ghislaine sa kanyang labi, ang pagkadismaya ay malinaw na mababasa sa kanyang mukha. Sa tindi ng kanyang pagpupumilit, alam. Kung wala na akong magagawa kundi ang sumunod, sabi ng ating bida sa kanyang sarili. Napakalaking abala naman ito, bulong ko sa aking sarili. Ngunit habang pinoproseso ko ang aking pagkainis, isang bagong pananaw ang nagsimulang mabuo. Ang pagpupumilit niyang ito ay nangangahulugan lamang ng isang bagay, seryoso siya sa kanyang intensyon na suportahan ako ng buong buo. At kung iisipin, isa itong magandang bagay. Dahil dito, marahil ay hindi masama na tingnan ang paligid at alamin kung mayroon pa akong ibang mapapakinabangan habang naririto ako, mga bagay na pumasok sa isipan ng ating bida na sasamantalahin niya ang sitwasyon. Ang Cardania, bilang kabisera ng kaharian, ay mas maunlad kaysa sa ibang mga teritoryo. Maaari ang ating bida ay makahanap ng mga ideya na pwede niyang gamitin sa Fenris Estate,
o makakuha ng mga aral mula sa mga bagay na dapat niyang iwasan sa kanyang mga plano. Kung ganoon po ang inyong nais, sagot ni Ghislaine, na talagang napasuko rin ito ng Marquez. Maglalaan na lang po ako ng kaunting panahon para magpahinga bago ako umalis patungo sa aking lupain, dagdag pa nito. Magpapadala ako ng sugo upang ipaalam sa iyo sa sandaling handa na ang lahat, sabi ng Marquez, ang kanyang tingin ay may halong babala. Siguraduhin mong hindi ka gagawa ng anumang gulo at maghintay ka ng tahimik, pagpapaalala ng Marquez sa ating bida. Tila nabasa na ng Marquez kung anong klase akong tao. Ang paalala niyang huwag akong gumawa ng gulo ay isang malinaw na patunay na talagang susuportahan siya nito. Ilang araw ang lumipas, at ang mansyon ng Marquez ng Brantford ay nagliwanag sa isang marangya at engranding handaan. Dahil bukas ito sa lahat, dumagsa ang mga maharlika mula sa iba't ibang sulok ng kabisera. Ang mga naunang dumating ay nag-usap-usap habang hinihintay ang pagsisimula ng kaganapan. Ang bulwagan ay puno ng tunog ng mga nag-uumpugang kapita at mahihinang tawanan. Ang mga babaeng malalapit kay Rosaline ay abala sa pag-uusap tungkol sa kanya, ang kanilang mga boses ay puno ng pagtataka at tsismis. Narinig mo na ba ang balita? Sabi nila, tuluyan na raw gumaling si Rosaline sa kanyang karamdaman. Narinig ko rin iyan, pero hindi kaya tsismis lang iyon. Kung talagang magaling na siya, dapat ay dumalo na siya sa mga pagtitipon. Bakit hindi pa natin siya nakikita? Ang balita tungkol sa paggaling ni Rosaline ay kumalat na parang apoy sa buong kabisera. Ngunit dahil hindi pa nagpapakita ang mismong tao sa anumang opisyal na kaganapan, walang sino man ang makapagpatunay kung totoo nga ba ang mga usap-usapan. Ang usapan ng mga ginang ay lumipat mula kay Rosaline patungo kay Ghislaine. Sabi nila, gumaling daw ang kanyang balat pagkatapos gumamit ng kosmetiko ni Baron Fenris. Nako, ano ka ba, may katuturan ba iyon? Paano magagamot ng isang simpleng kosmetiko ang isang bagay na hindi nagamot kahit ng mga pari at doktor? Pero, aminin natin, epektibo talaga ang mga kosmetikong iyon, hindi ba? Nang matapos ang paggamot kay Rosaline, inalis na ang harang sa paligid ng Crow Mansion, at muling nagpatuloy ang pagbebenta ng mga kosmetiko. Mabenta pa rin ang mga produkto, ngunit walang sino man sa mga bumili ang nag-isip na kaya nitong magpagaling ng anumang sakit. Ang kasikatan ng mga kosmetiko ay napakataas kaya't ang mga tsismis ay kumalat na lamang bilang isang nakakatuwang kwento. Hindi ba't ang handaan ngayong gabi ay idinaraos dahil kay Baron Fenris? Tama ka, narinig ko na nagpasya raw ang Marquez ng Brantford na maging patron niya. Hindi kaya isa na namang tsismis iyan. Ang mga maharlika ay nagbulungan, kalahating naniniwala at kalahating nagdududa sa mga balitang kanilang narinig. Bakit naman, sa lahat ng tao, ang isang Marquez ng Brantford ay papayag na maging patron ng isang taga-probinsya? Ngunit dahil ang kwento ay nagmula sa mga maharlikang malapit sa paksayo ng hari, mahirap itong isantabi bilang isang kasinungalingan. Karamihan sa mga dumalo sa handaan ay sabik na makumpirma ang mga tsismis tungkol kay Ghislaine at Rosaline gamit ang kanilang sariling mga mata. Ang Marquez ng Brantford, paparating na. Ang malakas na sigaw ng tagapaglingkod sa pasukan ng bulwagan ay nagpatigil sa lahat. Ang bawat isa ay yumuko bilang tanda ng paggalang. Pumasok ang Marquez, ang kanyang presensya ay agad na humakat sa atensyon ng lahat. Umupo siya sa kanyang upuan ng karangalan, ang kanyang mukha ay kalmado ngunit may awtoridad. Hindi nagtagal, maraming maharlika ang lumapit upang batiin siya. Bihira lamang dumalo ang Marquez sa mga handaan, kaya naman hindi pinalampas ng mga maharlika ang pagkakataong ito upang mag-iwan ng magandang impresyon. Kamahalan, ito po ay isang munting alaala ng aking paggalang. Ito po ay isang pambihirang bagay mula sa kanlurang rehiyon. Ang mga maharlika ay sabik na nag-alay ng kanilang mga regalo. Ngunit ang Marquez ay hindi nagpakita ng kahit katiting na interes. Isang simpleng tango lamang ang kanyang isinukli. Salamat mixing sagot nito sa mga paunlak ng mga bisitang sip-sip sa kanya. Ang isang salitang iyon lamang ang kanyang naging tugon. Ngunit para sa mga maharlikang nag-aabang ng kanyang pabor, ang salitang iyon ay sapat na. Sapat na para isipin nilang napansin sila, kahit sa isang saglit lang. Ang lahat ay naghihintay, ang hangin ay puno ng pananabik, para sa tunay na dahilan ng gabing iyon. Sa isang sulok ng bulwagan,
Ang mga regalo ay unti-unting nagpatong-patong, bumubuo ng isang maliit na bundok ng karangyan. Kung susuriin ang halaga ng mga ito, malamang nakatumbas na ito ng ilang taong budget ng isang malaking lupain. Isang testamento sa kapangyarihan at impluwensya ng Marquez. Habang unti-unting humuhupa ang tila walang katapusang prosesyon ng mga maharlikang nag-aabot ng regalo, ang tinig ng tagapaglingkod sa pasukan ay muling umalangaw, mas malakas at mas malinaw kaysa sa mga nauna. Si Baron Fenris, paparating na. Sa isang iglap, ang lahat ng mga mata, na kanina'y nakatuon sa Marquez, ay sabay-sabay na bumaling sa pasukan. Ang bawat bulungan ay natigil. Ang bawat paghinga ay tila pinigil. Ito mismo ang epektong nais makamit ng Marquez ng Branford, isang grandiosong entablado para sa kanyang bagong pinapangalagaan. Maaaring ito'y hindi pangkaraniwan, isang paglabag sa nakasanayang protokol, ngunit ang pangalan ng pinakamakapangyarihang tao sa kaharian ay hindi isang bagay na basta-basta mayayanig ng mga munting puna. Ang malalaking pinto ay bumukas, at mula sa liwanag, pumasok si Ghislaine sa bulwagan. Nang makita ng Marquez ng Branford ang mukha ni Ghislaine, isang lihim ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang ekspresyon ni Ghislaine ay isang obra maestra ng pagkayamot, isang mukha na malinaw na nagsasabing hindi siya komportable. Hindi ito takot o kaba, ito ay isang lantad na pagpapakita kung gaano niya kinaiinisan at kinasusuklaman ang sitwasyong kanyang kinalalagyan. At sa kabila ng daan-daang pares ng mga matang mapanuri na nakatutok sa kanya, ang kanyang tindig ay hindi nagpakita ng kahit katiting na pagka-intimidate. Gaya ng inaasahan, isa siyang nakakatuwang nilalang, naisip ng Marquez, ang kanyang kasiyahan ay lalong lumalim. Kabaligtaran sa tuwa ng Marquez, si Ghislaine naman ay nagpipigil ng kanyang inis at pagkainip, na gusto nang maghisik ng lagim sa lugar na ito. Naku po, kailan ba matatapos ang kalbaryong ito? Bulong niya sa sarili. Hindi sa ayaw niyang maging sentro ng atensyon, gusto niya ito, ngunit sa sarili niyang mga termino at pagkakataon. Ang pilit na isabak sa isang sitwasyon kung saan kailangan niyang sundin ang mga pormalidad ng mga maharlika ay hindi niya gusto. Nang makalapit si Ghislaine at tumayo sa tabi ng Marquez, tumayo ang Marquez mula sa kanyang upuan at nagsalita sa lahat, ang kanyang boses ay umalingaw sa buong bulwagan. Maaaring narinig na ng ilan sa inyo, ngunit ako, ang Marquez ng Branford, ay nagpasya na maging patron ni Baron Fenris. Mula ngayon, kapag nakita ninyo siya, ituring ninyo siya kung paano ninyo ako ituring. Makapangyarihang salita na binitawan ng Marquez patungkol sa ating bida. Bagamat nakabalot sa anyo ng isang pakiusap, ang mga salita niya ay isang utos. Ang mga bulungan ay nagsimulang kumalat na parang apoy sa mga maharlika. Kung gayon, totoo pala ang mga chismis. Maaaring siya nga ang tagapagmana ng Ferdium Margrave, pero, hindi ba't halos wala ng halaga ang lupaing iyon? Napakabata pa niya. Ano naman kaya ang alam gawin ng isang ganyang kabata? Kamakailan lamang ay nakilala si Baron Fenris dahil sa kanyang mga kosmetiko, ngunit sa ibang salita, nangangahulugan lamang iyon na isa siyang mangangalakal. Wala siyang angking dugong bughaw na karapat-dapat makisalamuha sa isang tulad ng Marquez ng Branford. Maging ang ilang maharlika sa loob ng paksayon ng hari, nakapanalig ng Marquez, ay napailing na lamang. Sa ganitong kagipitan, paano niya nagawang suportahan ang isang tulad niyan? Wala naman siyang maipagmamalaki laban sa konde ng Brevant, hindi ba? Siguradong may dahilan ang Marquez ng Branford. Tila wala siyang pagpipilian kundi pagbigyan ng kahilingan dahil sa paggamot niya sa sakit ng kanyang anak, sabi pa ng ilan. Sila'y napailing at tiningnan si Ghislaine ng may paghamak. Dahil sa kanya, ang mga planong pinangunahan ng pamilya ng hari at ng kanilang paksayon ay tuluyang nawasak. Ang suportahan ng Ferdium, na mas mababa ang pakinabang, sa halip na pagtuunan ng pansin ng Brevant Estate. Bagamat napagpasyahan na ang lahat pabor sa kagustuhan ng Marquez, marami pa ring bulungan sa ilalim. Sa madaling salita, dinala ng Marquez ng Branford ang isang pampulitikang pasanin dahil kay Ghislaine. At tungkol sa pagiging patron na ito, kung susuportahan niya ang isang tao, hindi ba't napakaraming ibang mga promising na kabataan mula sa magagandang pamilya? Hindi ko talaga maintindihan. Ang paboritismong ipinapakita niya ay sobra-sobra kung isa sa alang-alang ang mga pangyayari. Hayaan na lang natin, pagmasdan na lang natin siya, sabi pa ng mga tao sa paligid.
na talagang ayaw nila sa probinsyanong nilalang na tulad ng ating bida, dahil napakaliit ang tingin ng mga maharlika sa mga nasa probinsya. Ang sitwasyong ito ay nagdulot ng madalas na tensyon at pagtatalo sa mga maharlika ng paksayon ng hari. Ang mga hindi gusto si Ghislaine ay hindi maiwasang makaramdam ng pagkainis. Hindi pinansin ng Marquess ng Branford ang mga bulungan sa paligid at nagpatuloy sa pagsasalita. At, salamat kay Baron Fenris, ang aking anak na si Rosaline ay gumaling na sa kanyang karamdaman. Ang kaganapang ito ay isa ring handaan upang ipagdiwang ang kanyang paggaling, kaya sana'y magsaya kayong lahat. Sa hudyat na iyon, muling bumukas ang mga pinto ng bulwagan. Isang tagapaglingkod ang huling nagtaas ng kanyang boses at nag-anunsyo. Si Binibining Rosaline Branford, paparating na. Dahan-daang humakbang si Rosaline papasok sa bulwagan. Ang atensyon ng lahat ay agad na nabaling sa kanya, ang kanilang mga ekspresyon ay puno ng pag-usisa, nag-iisip kung totoo nga bang tuluyan ng gumaling si Rosaline. Habang siya'y naglalakad, ang mga nakakita sa kanyang mukha ng mas malapitan ay nagsimulang magpahayag ng paghanga, sunod-sunod. Oh, totoo nga, gumaling na talaga siya, para lang siyang dati. Hindi, mas maganda pa nga ang kanyang kutis kaysa dati. Ang bulwagan ay umugang sa pananabik. Ang ideya na ang kanyang sakit sa balat, na sinukuan na ng mga pari at doktor, ay maaaring magamot, nung klaseng pambihirang kosmetiko ang makakagawa ng ganitong resulta. Sinasabi mo bang mas epektibo pa ang isang simpleng kosmetiko kaysa sa isang pari? Mahirap paniwalaan. Sabihin mo na ang gusto mo, ngunit walang duda na si Baron Fenris ay may pambihirang kakayahan sa larangang iyan, pagtatalo ng ilan sa lubong bulwagan, dahil hindi makapaniwala ang mga ito sa taglay na ganda ng dalaga na si Rosaline. Ito'y isang alamat. Ang kosmetikong iyon ay magiging isang alamat. Bulong pa ng iba sa loob. Nang buong pagmamalaking itinaas ni Rosaline ang kanyang baba, lalong lumakas ang hiyawan ng mga tao. Si Mariel, na nakatayo kasama ang ibang mga ginang, ay mahigpit na hinawakan ang kanyang mga kamay, ang kanyang mukha ay nagniningning sa tuwa. Talagang gumaling na siya. Ang Marquess ng Branford ay tunay na mapagbiro. Masakit ba kung ipinakita niya ito sa amin ng mas maaga? Isang kasinungalingan kung sasabihin niyang hindi siya bahagyang nasaktan, ngunit ang saya na muling makasama si Rosaline ay higit na nangingibabaw. Bahagyang yumuko si Rosaline, binabati ang lahat sa paligid niya. Ang kanyang mga pisngi ay namula sa emosyon. Hindi ko akalain na darating pa muli ang isang araw na tulad nito. Ilang beses niyang pinangarap na muling tumayo sa harap ng lahat na tulad nito. Ibinaling ni Rosaline ang kanyang ulo upang tingnan si Ghislaine, na nakatayo ng taas noo, sinalubong ang kanyang tingin. Ang taong nagbalik sa kanya ng kagalakang minsan na niyang isinuko, napilitang mamuhay ng nakatago sa dilim. Kung hindi dahil sa kanya, hindi siya makakatayo rito ngayon. Nang magtama ang kanilang mga mata, ngumiti si Ghislaine ng mapaglaro at nagkibit-balikat. Pagkatapos ng pagbati ni Rosaline, inihayag ng Marquess ng Branford ang pagsisimula ng handaan. Ngayon, lahat kayo, magsaya sa handaan. Hindi nagtagal, nagsimulang tumugtog ang orkestra, ngunit walang sinuman ang gumalaw. Ang lahat ng mga mata ay nanatiling nakatutok kay Ghislaine. Tanging ang tunog ng musika ang pumuno sa bulwagan, kahit ang tunog ng isang ubo ay hindi maririnig. Ang dahilan ay simple. Ang mga mataas na ranggong maharlika ay hindi gumagalaw. Ang mga mababang ranggong maharlika ay hindi alam kung ano ang gagawin at umatras, kinakabahang pinapanood ang sitwasyon. Kahit na dapat ay isang masayang handaan, isang tensyonadong kapaligiran ang bumalot sa buong silid. May gagawin kayang kababalaghan ng ating bida para gawing interesante ang bulwagan. Abangan! Huwag po sana ninyong kalimutan ang mag-like, share, at mag-comment sa ating video. Maraming salamat!